ayon sa mga eksperto, may hangganan ang kapasidad ng tao pagdating sa mental health. Kapag lumampas na ito sa normal na antas ng pag-iisip at nahihirapan ng makilala ang realidad, maaari itong mauwi sa psychosis. Sa ganitong kondisyon, ang isang tao ay maaaring makaranas ng delusion, hallucination at extreme behaviors. Pero paano kung may kinalaman ito sa labis na pananampalataya? Pag-usapan natin ang religious psychosis. Pero bago ang lahat, isang paalala lamang po ang aming tatalakayin ay para sa layunin ng impormasyon at edukasyon lamang. Ang mga impormasyon na ibabahagi ay batay sa siyentipikong pag-aaral at profesional na karanasan. Pag-usapan na natin ang religious psychosis kasamang psychologist sa si Dr. Yen Gatchalian. Magandang umaga po. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. This is Prof. Feet together with Joshua. Hello, hi, good morning. Magandang umaga sa Right. mga nanonood sa atin. Rise and Shine, Doc. Para Good sa mga hindi po morning. pamilyar, paano po nangyayari ang psychosis at ang religious psychosis? Maring nakakaranas siya ng psychosis. So nangyayari ito kapag nagkakaroon ng mga imbalance sa utak katulad ng dopamine. Ngayon, ang sa regular psychosis, yung theme ng iyong mga delusion, hallucination, ay merong religious content. So halimbawa, naririnig mo ang Panginoon o may naririnig kang salita na may mga banal na mensahe. Yun yung pagkakaiba nila. So nagiging religious psychosis siya kapag yun ang content ng iyong mga naiisip, nakikita o nararamdaman. Now, O pinaniniwalaan. okay. So, Doc, does this invalidate yung spiritual intervention? Hindi naman, kasi magkaiba yung spiritual intervention Okay. sa regular psychosis. Kapag sinabi kasi nating psychosis, meron kang naranasan yung tinatawag na hallucination. Yung hallucination is false sensation. May nakikita, Okay. naririnig, nararamdaman na hindi naman existing. Ang delusion naman ay paniniwala. Halimbawa, grandeur, no? O di kaya meron mananakit sa akin. Kapag ito ay may religious content, yun yung religious psychosis. Iba yung paniniwala sa ating relihiyon. Kasi kapag sinabi nating paniniwala, hindi nasisira ang iyong functionality. Hindi ka nagkakaroon ng problema sa mga interpersonal relationship mo. Kapag naging psychosis ito, ang ibig sabihin nito, pwedeng nakakasira na ito sa function mo. Kasi yung psychosis, simptomas yan ng possible disorder. Okay. Medyo nabigla ako dun sa sa topic. Although nabasa ko to kagabi. This is very new to me, religious psychosis. I want to ask, Doc, is it something that we should avoid, or is it something that it's really existing and it's okay? Is there really a term called religious psychosis? Tell us more, Doc. How can we convince that this is part of a social context and this is okay or not? It's actually not okay because again, it being a psychosis, it already shows na simptomas ito. Merong existing psychological disorder or condition ng isang tao. Kaya siya tinawag na psychosis. So, hindi ito dapat na pinababayaan. Kailangan nating tulungan ng mga tao na kilala natin na maaaring nakakaranas ng religious psychosis. Kasi maraming reason kung bakit may psychosis ang isang tao eh. Bukod sa may psychological disorder siya, katulad ng schizophrenia or bipolar or delusional disorder, pwedeng sobra yung stress niya. Tapos ang coping mechanism niya ay yung pagbabasa ng Biblia o di kaya yung paggamit ng kanyang relihiyon para ma-fill in yung gap ng kanyang stress. Ang nangyayari, kapag nagkakaroon nito, nagiging hyper-religious na siya. Pag nagiging hyper-religious ang isang tao, pwedeng maapektuhan ng functionality niya. Katulad ng hindi naman na talaga pasok sa religion niya, nagkakaroon na siya ng sariling interpretasyon, tapos nagkakaroon na ng matinding takot o galit sa ibang tao, hindi na normal ang ikinikilos, tapos ang malupit doon, minsan naniniwala sila na yung Diyos. Sila na yung mismong kausap ng Diyos. Literal na nag-uusap sila o nakakarinig na siya. O di kaya may sarili ng version o pag ganito na, definitely kailangan na niya ng tulong. Iba kasi ang religious psychosis. Again, with the term psychosis, there is already a symptom of for possibly an existing psychological disorder. Okay.
Alright, of course, we understand na, we have to differentiate, although na-differentiate natin kanina, yung religious psychosis and yung spiritual connection. We want to know kung if may mga kaso ba kung saan ang relihiyon ay naging coping mechanism, or, well, you answered also that, uwi sa delusion or hallucination. We're talking also about here the boundary with faith and mental health, Doc. When do we need to have an intervention with this? We need to karoon na siya ng harm. At saka kapag nakikita natin nag-isolate na, nag-isolate, hindi na nakikipag-usap, nagagalit kapag kinokontra siya, kapag ito na yung mga nakikita natin, kailangan na natin na alalayan na magpatingin sa isang espesyalista. Pero yung mga first aid or yung mga home remedy na, halimbawa, nagpapakita ng mga binanggit mong symptoms, Doc, na Hindi talaga nito kapag nakikita natin na nagkakaroon na nito mga sinasabi kong makakasira sa sarili o sa iba, kailangan na natin silang kausapin para magpatingin sa isang espesyalista, Okay. psychologist or psychiatrist. Pero huwag tayong makikipagtalo, lalo natin silang hindi matutulungan. Ang hirap kasi parang you're going to, there is something different, I can't say wrong. And ang hirap pag syempre si Lord ang kanyang binabanggit. Parang ang hirap na parang tinutuligsa mo siya towards Yes. sa kanyang belief while he's having those, or he or she is having that kind of religious psychosis. How can we talk to them, no? Parang you really have to also understand the Yes. person. Hindi lang yung loob at labas ng tao, kundi yung lalim niya, yung dapat maintindihan sa kanya. Ang ganda nito, at sana mas ma-address pa natin. This is something, we should look forward na mabigyan din ng panahon. Kasi sometimes, nangyayari pala talaga itong Yes. religious psychosis, Joshua. Pero ang sabi naman ni Doc is itong religious psychosis is pagka talagang meron ng harm, pagka talagang hindi na nakapag-function. May mga nakikilala ko nito dati na Okay. ganito na hindi na sila parang somehow hindi na normal sa society at some point at minsan na outcast na sila. Okay. So, yun tama si Doc na dapat nga talaga is kausapin muna. Huwag natin salungatin yung kanilang paniniwala kasi nandun yung retention at mas lalong hindi natin sila matutulungan. On that note, maraming salamat po. Yes, go ahead, Doc. Oo, kasi ang tatandaan natin lagi na karamihan sa mga nagkakaroon ng religious psychosis, initially, kapag nagkakaroon sila ng stress, ang pinaka-coping mechanism nila ay yung kanilang paniniwala. So again, walang masama doon. Pero kailangan watch out talaga tayo. Doon sa mga binanggit ko kanina na kapag nagsosolo na sila, laging nagagalit, iba na ang paniniwala. May mga sinasabi na sila na parang sila na yung makapangyarihan. Siya na lang nakakausap ang Panginoon. Kapag ganito na subukan natin silang kausapin para magpatingin at mabigyan ng tamang gamot ng psychiatrist or psychotherapy ng psychologist. Okay. On that note, maraming salamat po sa inyong oras. Muli nakasama po natin ang psychologist si Dr. Yeng Gatchalian. Thank you so much, Doc. Thanks, Doc. Salamat. Magandang umaga.